Good morning, beautiful. Sa lahat po ng ating mga ka-GMB, welcome sa ating GMB FB Live every Tuesday. At sa lahat po ng mga live viewers natin, lagi nating tatandaan that with God, life is beautiful. Ituloy po natin ang ating paksang tinatalakay, Under Armour, God's Edition, Part 4. Ang ating teksto, Ephesians chapter 6, verse 13. Therefore, put on the full armor of God, that when the day of evils come, you may be able to stand in the ground, and after you have done everything, to stand. Diyos po ang magpapala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang ating pong topic ngayon sa Under Armour God's Edition Part 4 ay pinamagatan ko pong geared up. Pakisulat niyo po sa inyong mga comment section. Geared up. No retreat, no surrender, but standing strong with God. Mula ngayon Tuesday, Wednesday, and Thursday, may tatlong principle po tayong tatalakayin at pag-aaralan to geared up for God. Number 1, cloth with courage. Number 2, combat with consistency. And number 3, conquer with confidence. 3 letters C to geared up for the battle. Courage, consistency, and confidence. Bilang pasimula, laban, hindi layas. Tama o may tama? Let us be ready for the real battle. Being geared up, it means to be grounded, to be guarded, and gain ready for any godly battle. Spiritually geared up is not an option. Ang pagiging handa in the spirit sa ating pakikibaka ay hindi optional. Ito po isang essential. Tinalakay natin sa ating mga unang topic that Christian life is not a playground. It is a battlefield. So to be spiritually girded is not an option. Dahil tayong lahat ay nasa isang labanang spiritual. Isang digmaang spiritual. Hindi option ang maging handa, kundi isang essential. Alam niyo kung bakit? Kung ikaw ay hindi ready, ikaw ang target ng ating enemy. Kaya sa lahat ng mga nanonood ngayon, mga kapatid, mga kamanggagawa, mga lingkod at sundalo ng Diyos, kapag hindi ka ready, ikaw ang target ng enemy. When you are geared up with God's armor, you will not give up, but you will get up and go all up. Ulitin po natin, sa lahat ng mga sundalo ng Diyos, when you are geared up with God's armor, you will not give up, but you will get up and go all out. Kaya laban kung laban, hindi layas. Palaban, hindi palayas. So talakayin natin ngayong umagang ito yung first principle to geared up. Pakisulat uli sa ating mga comment section. Clothed with courage. Napakahalaga sa pagiging handa sa ating pakikipaglaban at pakikipagdigma ay balot po tayo ng katapangan. Alam niyo ibig sabihin ng clothed with courage? Don't just be clothed. Don't just wear clothes, but wear courage. Huwag lamang tayo magdamit at damit physical, kundi ang idamit natin ay ang katapangan na nanggagaling sa Diyos. Kaya nga sabi ng Efesios 6:13, put
on the full armor of God. Bilang mga sundalo, bilang mga alagad, bilang mga warriors and soldiers of Christ, dapat matapang tayong lagi nating suot ang baro ng katapangan. Dahil ang sabi ng 2 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of timidity, the spirit of cowardice, or the spirit of fear. But God has given us the spirit of power. So take note, mga sundalo, mga alagad at mga lingkod at manggagawa ng Diyos, ang spiritong binigay sa atin ng Diyos is not the spirit of timidity, not the spirit of cowardice, not even the spirit of fear. So don't go in the battle half-dressed. Hindi pwede tayong sumugod sa ating labanan na hindi mo suot yung full armor of God. Para magpapasok ka ng gym, hindi wala kang kadaladalang damit pang atleta. Para kang lalaban sa isang palaro, basketball man, hindi ka naka-uniforme. Get grounded. Ang ibig sabihin, sakto, kumpleto ang suot natin and ready for the fight. Garantisadong solid kapag tayong lahat ay naka-geared up. Kapag tayong lahat ay nakadamit ng tapang at lakas ng ating Panginoon. So sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sa lahat ng mga nanonood, especially sa lahat ng mga live viewers natin na nasa ibang bansa, kung ikaw man ay lumalaban o humaharap sa isang napakalaking labanan, toxic na mga kaibigan, toxic na mga boss opisina, toxic na mga kapitbahay, toxic na mga kapamilya, hindi po physical battle yan. Spiritual battle yan. At para maharap mo ang mga laban na yan, you need to be clothed with God's courage. Kailangan mo ng tapang hindi galing sa iyo, hindi galing sa tao, hindi galing sa mundo, kundi tapang na nanggagaling sa Diyos. At kapag ikaw ay balot at suot ng tapang ng Diyos, garantisado, solid at panalo. So courage is not the absence of fear, but courage is the very presence of God in our fear. Kaya nga tayo nakakatayo dahil nasa atin yung tapang na nanggagaling sa ating Panginoon. Take note, be courageous, fearlessly facing our battles. Kailangan magpakatapang, kailangan magpakatatag ka na harapin mo ang lakat ng hamon ng buhay. Kung meron ka mang financial problem, physical problem, emotional problem, relational problem, anumang problem ang iyong hinaharap ngayon, face it courageously, fearlessly, facing the battle with cloth of courageousness from God. Again, just one step of faith, it beats 100 steps of doubt. Isang hakbang lamang ng pananampalataya, balot ng tapang ng Diyos, ay kaya mong pagtagumpayan ang 100 hakbang ng iyong pagkatakot. So again, sa ating pong recap, sa ating first principle ng topic natin ngayon, geared up, no retreat, no surrender, but standing strong in God's strength.